umaga. Kasi purihin ang Diyos sa lahat sa atin po. Nangingibabaw ng una ang sa inyong tingin sa Diyos. Amen? Totoo ba iyan? So, yun mga kapatid. Ang daming points, no? Ang daming points sa ating linggo ngayon. Okay. Linggo ng pagbubuhay muli ng Diyos. Okay? Yung linggo ng pamamahinga, linggo ng pagkabuhay muli, linggo ng ano ba? Pagtugon sa pagkaing spiritual. Okay? So, hindi lang ito linggo. Nangyari din ito sa atin lalo ng sunod-sunod o sa lahat ng mga araw sa ating buhay, Friends of the Bar, at mga sa pamilya na palaging nagbabasa ng Biblia, ay siya pong linggo ng spiritual na pagkain o linggo ng pamahinga, linggo ng pagkikinig sa salita ng Diyos. Palagi pong siya ang pagkain ng tinuturing na pakikinig sa kalooban ng Diyos. Okay? So, hindi lang pala sa linggo. So, sa lahat ng araw nating buhay, ang pagkikinig salita ng Diyos ay yung pagkain ang siyang susuporta sa atin, magbigay sustansya. Pagkain spiritual, ang pakinig salita ng Diyos. Okay? So, ngayon, pasok tayo sa Ebanghelyo. Kasi, ay may nangyari sa Ebanghelyo. Sobra-sobra ang mga tao at kulang na kulang ang pagkain. Di ba po, gano'n nangyari? 5,000 people, hindi nga counted ang mga babae at ang mga bata, mga lalaki lang sinabi, 5,000 people, at ilan lang ang pagkain? 5 May tinapay, 2 lima lang. isda. So, madaling sabi, kailangan ang miracle nito. So, okay. So, miracle will happen because of God, na? So, yun, nandyan si Kristo po. So, ipinapakita sa ating gospel ngayon na wala nang iba. Ang solusyon sa lahat ng pagkukulang ha, sobrang kulang talagang bagsak talaga. 5, 7, paano na yan sa 5,000? Di ba po? So, kailangan ng miracle. Imposible ang kailangan. Imposible talaga. Para sa tao, posible sa Diyos. So, kaya nga, pasalamat tayo sa Diyos na nandyan siya. Sa lahat ng imposible sa tao, nandyan siya. Lalo na sa ating gospel na yan. Pinapakita na walang lalabas, umuulan. Ulan, umurong dyan. Huwag ka nang Umurong ka dyan. bagal pa. Magkaninlangan, magtiwala. Tiwala ka na kasi imposible yan. So, walang lalabas. Posibilita, maraming sitwasyon sa ating buhay, imposible. Parang walang solusyon, no? Parang walang solusyon. Imposible nga talaga. Pero bakit nga dumarating ang mga biyaya na magbigay solusyon? Kasi, ibig sabihin, nakatanim kasi sa ating isip damdamin na ang magkukunik sa imposible, lang tayo kasi imposible, ang magkukunik dyan, ang Diyos po. So, pag sabi natin, imposible talaga. Tapos, in the back of our mind, in the silence of our heart, mayroon yun. Kasi imposible ko, imposible sa'yo, ay mayroong re-responde dito, ang Diyos po. Okay? So, imposible, posible sa Diyos. So, sa panahon nga tayo ay nagsalita o nag-isip, imposible ito. Agad-agad, nandyan po ang Diyos. Response agad, posible. Kasi miracle ang kailangan. Sa pananampalataya, okay, nandyan tayo, number 1. Ito, kailangan talaga ito. Kasi kung saan man tayo mapunta, ang daming kakulangan. Hindi natin kaya. Di ba po? So, hindi mangyari ito kung hindi pa kinukunik ang ating mind and heart, ating panampalataya sa kakayahan. Okay? So, what is impossible to man is possible to God by miracle. And miracle will work. Miracle will happen because of faith. Okay, sa panampalataya, walang pag-iingan. Nangyari ba dito sa gospel na ito na mayroong panampalataya, walang pag-iingan? Yes po, yes. Hindi, no? Sabi nga na mga apostolos, ay, parang silang una nakadiskita na. Ang dami dito mga tao, madilim na, maggabi na. I-ano mo na, i-dispersa mo na, papauwiin mo na ito, papuntahin mo na ito sa
sa city kasi para sila mayroong magkain. Galing, no? So, parang silang unang nakadiskita, no? Kasi mula pa rin sa kaibuturan ng Siguro concern ka ng yan. mga apostol, Murang ka dyan. sila nakadiskita. Pero anong responde ni Jesus? Magaling. Pakainin niyo sila. Anong mayroon kayo? Di ba? Ang punto lang, anong mayroon ka? So, mayroon ka palang concern. Ito yung maganda mga kapatid. Ang concern, no? Ang concern, yung pagpapalaga, ang pagkabahala sa mga bagay na para sa kapwa. Ang mga apostolos po ang nag-concern para sa kapwa. Kasi 5,000 people, paano mo yung makakain? Ay nakinig sila sa salita ng Diyos. Nakinig sila ng Kristo. Sumusunod sila sa buong araw ng Kristo. Concern sila pinapalabas, no? Ang concern, no? Dahil doon, nakita din Jesus ang ang goodness, no? Yung kabutihan ng mga apostolos. So, anong sabi ni Jesus? Anong meron? Anong meron yan? Magkano? O ilan lang meron kayo? O di ba? May dalawa lang tinapay. Dalawang tinapay. 5 tinapay, 2 isda. So, sabi, papuin yung mga tao. Wow, matindi, no? So, sa panahon na ang Diyos po ay hindi naman siya magpaparinig, kundi magsabi talaga, magkano, o ilan lang ang meron kayo. Ilang hawak mo, okay. Kakasyahin natin yan? Makakasya ba yan? Yung mga ganyan po ba ang tanong? Kakasyahin ba yan sa lahat? Kasi hindi lang yan para sa'yo, hindi lang yan pang sarili, di ba? Ang concern kasi hindi lang sa sarili, kundi pagtulong din sa iba. So, ito pinangilangan. So, tutulong po ang Diyos. Okay, yan po, isa din yan. So, may pananampalataya, may concern, hindi lang sa sariling kapakanan, sa sariling pagkain, kundi para sa iba. At gagawa at gaganap ang Diyos po sa kanyang parte. Anong meron ka? Kunti lang yan, kakasyahin natin yan. At talagang matindi, no? Sa kamay ng Diyos, walang masasayang, walang magkukulang. So, anong meron ka? Sige, itaas mo, ilapit mo sa Diyos. O, di ba? So, ang ganda ng conversation, no? Yung concern, pananampalataya, hindi lang pang sariling concern, at inilabas ito, at dahil kakulangan ito, may pagkukulang talaga, gaganap din. Yun ang sinasabing, each one has its own role. So, may part po ang kada isa. Ang mga apostolos may party. Ang mga taong nakaupo, may party din, nakikinig sa salita ng Diyos. Ang kay Jesus, may party din siya. Kaya nga, hayaan natin ang Diyos sa kanyang party din. Ito yun, another learning ito mga kapatid. Hayaan mo ang Diyos sa kanyang party. Huwag kang mag-alinlangan. Kasi tapos na. Ito na Lord. Ito, ilatag ko to. Sarap mo. Di ba? So, matindi ito. Hayaan natin ang Diyos sa kanyang party. At ito na, nilabas naman natin ating party. Kung anong kaya natin at anong meron lang tayo. Okay po? So, matindi, no? Hinay natin sa ganun na kaparaanan. May pananampalataya, may concern, hindi lang sa pangsarili, kundi sa ibang concern din kasi maraming papakainin. Mayroong kunti at anong meron kang kunti, Diyos na po ang bahala kasi papel ng Diyos ang siyang magpapadami. So, ang Diyos po ang papel ng Diyos siyang magpapadami, siya pong magbigay abundansya. Okay? Magbigay benepisyo, bendisyon. Okay? Na sobrang-sobra. Matindi, no? So, hayaan natin ang Diyos sa kanyang papel at ganun po, walang imposible. Miracle will happen because of your sa iyong parte din inyong sinunod. Makinig ka lang, magtiwala ka lang, at manalig sa iyong panalig sa Diyos, ay talagang binibigay mo naman ang lahat. Anong mayroon kang kunti, concern mo, hindi lang pang sarili at para din sa iba, talagang nakita ito ng Diyos, Jesucristo, at talagang He will do miracle. And this miracle, hindi lang basta-bastang miracle, imposible, yes. Hindi lang basta-bastang imposible din. Kundi, later on, nakagather pa sila ng dami, no? Nakagather ng sobrang-sobra pa. So, matindi. So, sabi ko, wow, ang ganda ng presensya ng Diyos. Ibig sabihin, pag may Diyos ka, anong meron ka, anong kunting meron, anong kunti o hinaan na mahina ng nila lang, mayroon tayong limitasyon. Pag nasa kamay ka ng Diyos, ang mayroon ngayong kunti, ang
ikaw na mayroon na limitado, pag nasa kamay ka ng Diyos, lahat po ay maging abon. Yan siya. Okay? So, ibig sabihin, ginaganap natin yung party, may panampalataya. Walang pagalinlangan at yung concern natin, hindi lang pang sarili, kundi pati na ang pagkakainin ng iba. Okay, dahil patungkol ito sa pagkain. Another learning din na dahil ito'y patungkol sa pagkain, inabutan din tayo sa Ebanghelyo nito, lalo na sa first reading at sa second reading. Ano yung sa first reading? Di ba? Pupunta ka sa Diyos, at kainin ka sa Diyos, lahat po ay yung hiniin sa Diyos ay nandyan. Sa second reading din, walang makapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Okay. Ang tanong, ito na ang tanong po. Okay, ito na ang tanong. Kasi pagkain ito, no? Pagkain. Sa pagkain ba lang na natural tayo'y binubuhay ng Diyos? Ibig sabihin yung physical, biological, yung mga organic na pagkain? Hindi naman. So, dalawa pong pagkain ito. So, pwede tayong pakainin ng Diyos. Araw-araw nating buhay. Kaya nga dinadasal natin, give us our daily bread. So, when God gives us our daily bread, hindi lang yan concern sa pagkain na biological, organic, pati ng pagkain is spiritual. So, dalawa po palagi. At natural, hindi lang pagkain ang ating pag-usapan kasi literal na biological, kundi yung pagkain spiritual, yung sinasabing sa Eucharistia, lalo na sa simbang ganito, no? Simbang linggo sa Eucharistia. Mayroon tayong pagkain spiritual communion. Ganon din, magsimba tayo sa linggo. Mayroon tayong pagkain spiritual pa rin sa pagkikinig salita ng Diyos. Sa spiritual palagi ito. Mayroon din pagkain hindi sa pagkikinig salita ng Diyos, yung pagtataguyod, pagsabuhay sa kalooban ng Diyos. Ang kagustuhan, 10 Commandments, ang lahat na ito. So, Eucharistia man iyan, pakinig man iyan, salita ng Diyos, pagbasa ng Biblia, pagtalon ng 10 Commandments, pagsunod sa kalooban ng Diyos, what is doing good, what is right. So, doing good, what is good, no? Doing right, what is right. So, ganun po. Ito ay mga pagkain spiritual, moral, social. So, ang dami ito mga kapatid. So, pag-usapan talaga ng wow, ang gasto na ito hindi nalimit sa pagkain organic, material, biological. Pagkain talagang spiritual. Kaya nga, binubuhay tayo ng Diyos dito. Hindi lang dyan sa mga pagkain natural. Amen po. Dami na, learning natin dito na. Nakita niyo mga kapatid. At ito po ay nag-abundansya. Lahat na ito mag-abundansya sa pagbasa ng Biblia, sa pakinig salita ng Diyos, sa pagsunod sa kanyang kautusan, sa pagsunod sa kanyang kagustuhan, kalooban. Kaya nga ang saying, Our Father, give us our daily bread, kasi pagkain ito, ay talagang it is not only limited to talk about the daily bread which corresponds to our human natural mouth. Okay? Yung pagkain pang stomach. Ito, it concerns all. Lalo na sa spiritual. At marami na tayo ano yung mga spiritual na pagkain? Pagkain spiritual na pupunta tayo sa Eucharistia. Pagkain spiritual na mag-spiritual communion tayo, if not receiving the Eucharist. Pagkain spiritual na nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkain spiritual na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagkain spiritual na sumusunod sa 10 Commandments. Pagkain spiritual na ano ang kagustuhan kalooban ng Diyos. Ang magbigay good sa kapwa, concern sa kapwa. Kung ano man iyan na papalibutan at kakailangan din sa iba, ibibigay mo. Hindi lang kung pagkain man iyan natural, pati ng kapwa. So, spiritual works of mercy, corporal works of mercy. At marami iyan ang binabanggit natin sa patungkol sa spiritual na pagkain. Purihan ng Diyos mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat. Amen po. Maraming salamat po, Brother Ike. Brother Grover. Brother Grover, nandiyan ka po. Amen po, amen. Brother Grover, pakisuyo po, pasalo po ako. Magse-serve po ako sa simbahan ng 5. Need ko na Sige pong po mga kapatid. umalis. Sige po mga kapatid. Salamat po mga kapatid.